Diyos marhay na pagkahapon Bicolandia Aldo Kitangunyan nin Domingo petsa 22 sa bulan ng Pebrero taong 2026. And ini po ang sa inyong lingkod ng mga kaibahan, ini si Bombo Kiarliado. Mag-iribahan kita mga kabombo hasta tiyan na alas 3:30 nin pagkahapon digdi po sa satuyang programang Duralex, Sedlex. Yan mga kabombo arugan dati padagos po kitang mahihinanyog sa 1044 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo siring po. Sa tuyang live streaming sa www.bomboradio.com/nagamagin sa tuyang Bombo mobile app and maukapoy ng sa moyang broadcast center sa Diversion Road, Tabuco, Naga City. Ayan mga kabombo, good afternoon, marhay na pagkahapon. Ayun, naghirilingan liwat kita. So bago sa Good Morning Philippines, si Bombo Kier ang host. Ngunyan, sa Duralex Sedlex o sa Duralex Sedlex, si Bombo Kier manggirarayan sa inong mga kaibahan. Alright, mga kabombo ha, si mga day pa dyan nagpapangudto, alanganin na. Maghalat na lang ka mo ng merindalan, magmerindal ka mo mga kabombo. Dahil yan pag-uugalion oral daw ha, mga kabombo na day ka mo nagkakan. Malamaraot yan mga kabombo sa tuyang salud. Dapat mangudto pa din, dawa dikit, para basog kita, and igwang kita ning kusog. And ay kita magka-ulcer, yung baga mga kabombo. Anyway, marhay na pagkahapon mga kabombo, ano po? Kita liwat mag-iribahan sa laog ning sarong oras na paghihiras po nin mga info regarding mga kabombo sa lay na tutukaron tangon yan. Anyway, mga kabombo, ano man sa inyong mga pinagigibo, ano man sa inyong mga pinagkakaabalahan, sana magtinir ka mong nakatutok, nakaantabay sa satuya pong programa ngunyan po na pagkahapon. By the way, mga kabombo, ang tutukaron ta po ngunyan na pagkahapon na batas, manungod mga kabombo sa mga persons with disability o mga may kapansanan na tao or sa Bicol, mga may kakundian. Si mga batas na nag-aatama, nagpuprotehir sa mga persons with disability o mga may kakundian. Anong batas yan? Ang pag-aadalan tang batas ngunyan mga kabombo regarding digdi, ini pong Republic Act number 7277 o ang inaapod na Magna Carta for Disabled Persons. Ano ang nilalaman ka ini? 'Di ba? Sa irisay ang mga tinutukoy po na PWD. 'Di ba? And paano kung halimbawa laiton, i-discriminate ang PWD, ano ang mangyayari? 'Di ba? Ano ang mga diretsos kang PWD? Yan po mga kabombo ang aaramon ta ngunyan na pagkahapon. Kaya iba na yung luliwat ako mga kabombo ha, na ikaw mo dyan magturog, na ikaw maglipat ng ibang channel. Anyway mga kabombo, ang mga kaibahan tang abogado ngunyan o legal practitioner, si Attorney Paul John F. Barosa, MBA, Chief of Office kang Persons with Disability Affairs Office, Naga. Antabayan na yun yan mga kabombo sa atyan. Anyway, puunan ta mga kabombo ang pagtukarta digdi po sa lay na tutukaron tangon yan, ini nga ni pong Republic Act number 7277 o ining Magna Carta for Disabled Persons. So ang inot ng kahaputan mga kabombo, ano-ano itong mga klase ng lay, mga bagay na nagpoprotehir sa mga PWD. Ano-anong mga lay yan? Well, para maaraman tahin ang nyugunta mga kabombo ang enot na kabtang kang pakikipag-ulay ta kay Attorney Paul John F. Barosa. So pag-usapan natin, attorney, yung mga batas regarding sa PWD. Unang tanong, attorney, ano yung mga law na nangangalaga sa mga kababayan po natin na may mga kapansanan po? So, yung primaryong batas natin dyan para sa mga may kapansanan, yung Magna Carta for Persons with Disability. So madami na yung mga amendments, no? Several amendments all throughout the course of the year. Also, yung pinakaunang batas patungkol sa accessibility, nung ginawa pa ng ama ng ating kasalukuyang presidente, si
dating President Ferdinand Marcos Sr. yung sa accessibility law. Ayan, PD 344. Isa din yun sa batas na nangangalaga sa mga PWD. Halos 4 na dekada na. Meron din tayo yung PDAW law, RA 10070, kung saan inuutusan lahat ng local government unit na gumawa ng opisina na Persons with Disability Affairs Office, yung katulad namin, para sila yung yung mag-aasikaso ng mga programa para sa mga PWD. Importante kasi na merong boses yung mga PWD. Hindi lang siya dapat yung mga walang kapansanan, sila yung magsasabi kung ano kailangan na may kapansanan. So sinabi ng Kongreso na dapat yung mga local government units may PDAW at ang primary yung dapat nagpapatakbo ng opisina yung mga PWD para na isusulong nila yung talagang kailangan nila base sa kanilang eksperyensya, base sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Opo. Total na mention mo na, attorney, yung about sa PDAW. Bakit, attorney, may PDAW sa kada munisipyo o kada sa city? Pag walang PDAW, anong mangyayari, attorney? Yung sa ngayon, yung pag walang PDAW, inaako ng CSWD or MSWD o yung mga municipal or social development office yung trabaho. So meron lang mga tinatalagang focal person. Pero kapag may PDAW, mas nagbibigyan ng karapatan yung mga PWD na makapagtrabaho at isulong yung interest ng sektor base sa kanilang pang-araw-araw na eksperyensya. No? Katulad dito sa PDAW, meron kami ditong mga blind. Meron tayong mga deaf. May isa lang tayong deaf ngayon na meron tayong mga orthopedic, di ba? So, iba-ibang mga may kapansanan. At naisusulong dahil dun sa empleyado sila ng gobyerno, nasa loob mismo, naisusulong nila yung pangailangan ng kanilang organisasyon, ng kanilang sektor. Opo. So, karamihan, attorney, dito sa PDAW may kapansanan May po. kapansanan. Kasi dapat priority. Opo. Again, ito yung sinasabi ng ating konstitusyon, social justice. Diba? Yung sabi ni Presidente Magsaysay na dapat those who have less in life should have more in law. Diba? Ito ako inborn akong may club foot. So, inborn akong PWD. Dahil inborn akong PWD, alam ko yung pakiramdam. Yung isa sa mga pinapaigting natin, kahit bata pa, iparehistro kagad para mabigyan kagad ng ID kung kaya natin matulungan medical assistance, kung pwede pa silang magamot, papagamot natin. Opo. Diba? Opo. Yung attorney, yung anong batas po ba, attorney, yung parang bibigyan ng pagkakataong makapag-aral yung mga PWD? Yung batas na yun, nandun pa rin yun sa Magna Carta. Sa Naga City, meron tayong tinatawag na ordinansa na PWD Code, Persons with Disability Code of Naga City. That's ordinance number 2020-072. So, nandun lahat yung mga benepisyo, mga programa natin para sa mga PWD. Kasama na yung scholarship sa mga nangangailangan na PWD na nag-aaral sa college o kaya yung mga PWDing magulang na meron silang anak, no? Para matulungan natin yung mga PWD na magulang na mapaaral yung mga anak nila. So may priorities that sila. At ngayon, mabuti na ito ng mayan, open na yung pag-apply. So, punta na lang po sa Education, Sports and Scholarship Office sa may Civic Center at sabihin nyo po na kayo ay PWD na nag-aaral o kaya po yung ama o ina ninyo ay PWD ng Naga City. Tapos bibigyan kayo ng listahan ng mga requirements, paki-comply na lang, may exam po iyan. Opo.
po mga kabombo, si Attorney PJ o Attorney Paul John F. Barosa. So, ano-ano ang mga batas na nagpoprotehir, nag-aataman sa mga kababayan ta na igwa po ning kakundian, ining mga persons with disability. So, enot na dyan mga kabombo, ining tinutukar tangon yan. Ining Republic Act number 7277 o Magna Carta for Disabled Person. Ini po naglalahad ning mga diretsyon and pribilehiyo kan mga PWD na tinatawan doon ang pwedeng i-discriminate ang mga PWD. And dapat magkaigwaning pantay na oportunidad sa manlain-lain po na aspekto kang buhay. Diba? Arog kang trabaho, edukasyon, and pag-access sa mga pampublikong serbisyo. Another one, tinukar ni attorney din, ining Republic Act number 10754 o ini pong nagpapalawak sa mga benepisyo and pribilehiyo kan mga PWD. Nagtataoring 20% na discount and exemption sa VAT sa pagbakal po ng mga pirang kalakal and serbisyo. Kabali, ang mga lodging establishments, mga restaurant, mga recreation centers, mga bulong, serbisyong medical and dental, and mga domestic air as in sea travel. Pantulo mga kabombo, ini pong inaapod na batas pambansa bilang 344 o ining accessibility law, tinukar din ni Attorney PJ. Yan naman pinapahusay po ang paghiro kan mga PWD sa paagi kan pag-aatas sa mga gusali, institusyon, establishmento, and pampublikong utility na mag-install po din mga pasilidad. Sering kan mga, sering kang PDAW. Yan. Kaya nga na inuutusan, inaatasan na lambang LGU, dapat may PDAW office. Kasi yan po talaga ang, PDAW o Persons with Disability Affairs Office. Kasi yan po ang nagpuprotehir, nag-aataman sa mga kababayan tapo na PWD. Ngunyan, idiretso ta mga kabombo sa panduang kahaputan. Sa Irisay, ang binibistong PWD, yan, o persons with disability. Baad ka isipon nindo? Basta ba may hilang lang? Halimbawa, may hilang kaning malabo ang mata mo. Basta ba malabo ang mata, PWD na ba? Halimbawa, may hilang kaning kalintura. Oh, PWD na ba yan? May hilang kaning, halimbawa, perming nagkukulog ang sa imong daghan. Oh, PWD na ba yan? Sa Irisay, ang mga nire-recognize, binibisto as PWD. Well, aramon ta. Hinanyugon ta ang panduang kabtang kang pagkikipag-ulay ta po kay Attorney Paul John F. Barosa. Ito, attorney, maitanong ko lang. Sino-sino po ba, attorney, yung kinakategorize natin as PWD? Basta may sakit lang, PWD Hindi na? po. Hindi po yan ba dahil lang may sakit ay PWD na. Malinaw po yun sa batas at kahit po dun sa United Nations Convention on the Rights of PWD na yung mga PWD po yung may long-term impairment. Ibig sabihin, pang matagalan na disabilidad na kung saan yung disabilidad na yon ay tumitigil sa iya, pumipigil sa kanya na gawin yung mga ordinaryong nagagawa ng mga taong walang kapansanan. So kung wala namang barrier sa kanya, hindi naman siya nahadlangan ng sakit na magawa yung mga dati niyang nagagawa, hindi po yung PWD. Halimbawa, diabetes, umakyat lang yung sugar level. Kung wala pa naman pong complication, hindi pa po siya PWD. Hindi po ba? Halimbawa, malabo yung mata, pero pag pinasalamin mo, malinaw na. Hindi pa po yung PWD. Opo. Pupuntahan ko ulit, attorney, yung about sa pag-aaral ng mga PWD. Ano usually, attorney, yung mga requirements para makapag-apply doon?
Usually, yung sa doon na requirement, of course, income. Kasi pagdating sa scholarship, ang gusto natin yung deserving but medyo financially challenged yung pamilya, no? Kung may kapasidad naman na magpaaral, sila na lang at ibigay natin yung slot sa mas deserving, diba? Of course, yung grades. Kasi pag scholar ng syudad, dapat ipakita mong Yeah. talagang desidido ka mag-aaral. Ano? At syempre, mag-aaral ka sa pribadong kolehiyo. Kasi kung public, libre na. Under the Free Tertiary Education Act. Halimbawa, kung mag-aaral ka sa BISCAS, libre na yung tuition. Opo. Kahit college yan, attorney. College lang ito. College yung scholarship. Opo. Pagdating naman sa DepEd kasi, sa basic education, so malinaw naman yung mandato sa kanila ng batas. Gobyerno sila na kailangan paigtingin nila yung kalidad ng edukasyon. Diba? Yun yung trabaho nila bilang kawani ng gobyerno. At binibigyan naman sila ng pondo ng gobyerno para gawin yun. Kung maayos yung paggagamit o kung tama, ay baka hindi ko na yun sakop. Yeah. Opo. Ano namang batas, attorney, yung parang hindi pwedeng i-discriminate yung mga PWD, pinagtatawanan? Nasa Magna Carta pa rin yun. Yung Magna Carta. Yung talaga yung kumbaga, isang batas yun na madami ng amendments dahil pinapalakas. Pero isang halos, paano mo yun, i-trace mo siya, halos isang dokumento lang siya. Madami lang edits. Sa Magna Carta, meron tayong provision na bawal kang kutyain, bawal kang pagtawanan dahil sa disabilidad mo. At meron po yung parusa na pagkakakulong at fines. Paano kung bata, attorney, yung kumutya sa'yo? Ano mo, kinutya ka ng bata? Papasok doon yung kung may yung age ng bata. Kung 0 to 15 or 0 to below 15, wala siyang liability kasi bata siya. Pero kung 15 to before mag-18 years old at may alam niya yung ginagawa niya, may discernment, pwede na siyang kasuhan. Pero kung ginawa niya yun, nang mapuprove niya na wala siyang kamuwang-muwang, pwede pa rin siyang maabsuelto, di ba? Kasi meron tayong batas na pag minor, wala siyang criminal liability kung walang discernment na tinatawag. Opo. At kung yung edad niya ay pasok pa. Opo. Paano, attorney, kung magulang yung nanamutya sa Siyempre, meron na yun. Meron na yung liabilidad. At again, yung mga pagpo-post sa social media, yung mga prank, Yeah. oo, pwede po kayo magkaroon ng kaso. Kung may pakiramdam po ng PWD sector ay kinutya niyo po yung aming kapansanan. Alright mga kabombo, yan po si Attorney PJ Barosa. Sa irisay ang mga binibistong PWD. Mga kabombo, pag sinabing PWD, Persons with Disability, ini po si mga may kakundian. Pero, dahil nangangahulugan na kung mo ikaigwa kang hilang, PWD ka na. Alam mo, araw kang sinabi ni Attorney PJ, pag malabo ang mata mo, dahil nangangahulugan na PWD ka na. Bakit? Kasi what if pag sinalmingan ang mata mo, bako na yan malabo. O di bako ka ng PWD. Halimbawa, nagkapilay ka. O what if hinilot-hilot man lang tapos narahay na. O PWD ka ba dyan? PWD ka ba? Pag-arog ka yan, bako. Kung isisay pala ang sinasabing PWD, pag sinabing PWD mga kabombo o mga may kakundian, ini po si mga tao na may burden sa indang pagbuhay-buhay. Halimbawa, araw kang sinabi ni Attorney PJ, siya, igwaning club put,
Itong club po, talagang araw kayo, no, naka-araw kayo ang bitis. Pero in fairness, nakakalakaw po si Attorney PJ. O, yan ang club put. Ibig sabihin, kung maghahabang buhay niya na yan na dinadala yung araw kayo na burden mga kabombo sa iyang physical anong apod kayo niyo na pangangatawan. 'Di ba? O yan ang PW, itong tipong dai mo siya mabulong and at the same time may gusto kang gibuhon pero dai mo magibo kasi igwa kaning arog kayan na disability. Halimbawa, gusto mong magduman sa ibang bansa. I mean, dahil kita magrayo. Bako na sa ibang bansa. Diba? Gusto mong magpadyan sa bukid. Kaya lang, dahil ka man makadyan sa bukid kasi makambitis. Oh, PWD yan. Diba? Gusto mong maglakaw pero dahil ka makalakaw dahil mayo kang mga mata. Or nakapiyong permi ang mata mo. Or mayong puti ang sa imong mata. O yan talaga. Ay mayong itom ang sa imong mata. Yan talaga ang mga disability. O PWD. Pero take note mga kabombo ha, dahil po yan pwedeng laiton. Dahil man pwedeng tamiling PWD, pigpaparalait mo. Mga kasuhang ka dyan pagka pigpaparalait nindo ang PWD. Diba? Tigpaparakotsa nindo, pigpaparamuda nindo, pigpapara ngirita nindo, bawal po yan. Diba? Yan sa batas, dahil po yan pipwede. Panduwa sa mga transportation, alam mo, transportation, nagluna daw, may discount po ang PWD. Diba? Dahil pipwede yan mga kabombo na dahil tawan ng discount. Malalagot ka mo dyan. Diba? Basta pag sinabing PWD, may kakundian. Tapos, long term ang sa iyang kakundian. Habang buhay ang sa iyang kakundian na hadlang talaga sa iyang mga gustong gibuhon pero dahil niya magibo dahil igwa siyang araw kaya na namamati. Long term ang PWD. Ang sunod na kahaputan paano kung i-discriminate ang sarong PWD sa transportation? Ano ang mangyayari? Halimbawa, dahil tinawaning discount. Diba? Or, dahil tigpatukaw ang PWD, anong mangyayari dyan? O, aramon tahinan nyo. Hinanyugon ta mga kabombo again ang pantulong kabtang kampay kipag-ulay ta kay Attorney PJ Barosa. Paano attorney kung kung hindi naman siya kinutya? Parang lang, yung tipong na-discriminate lang. Halimbawa, sumakay ng bus, ng jeep, imbes na paubuin, nagalit pa, huwag na. Tumayo ka yeah. na. Pwede pa rin po yun. Anti-discrimination po. Opo. Kasi po, meron dapat sa bus, sa jeep, sa mga pampublikong sasakyan ng reserved seats para po sa PWD. At yun po, pwedeng upuan pansamantala ng hindi PWD kung wala pa. Pero once na meron pong sumakay na PWD, kailangan nyo po i-give way. Yun po. At ino-observe naman yan so far ng ating mga bus companies na talagang hindi nila binibenta yung ticket for those seats until the last moments. Opo. Kasi syempre, kung wala naman talaga na, di ibebenta na nila kasi negosyo pa rin yun. Pero again, kapag meron pong PWD, sila po yung priority. Kaya pala attorney sa mga transportation, merong mga ganong pa-skill na... Yes po, yung may mga stickers po yun. Akala ko attorney, kagustuhan lang yun ng Hindi po. Talaga That's based on law. Po. Kailangan po nila yung sundin. At kailangan nyo din po yung sundin. Yeah. Kapag po ganun, kailangan po magbigay po tayo. Again, ang pakiusap ko lang naman po sa ating mga kababayan ay PWD man o hindi. Simple lang, maging mabait tayo. Wala pong, yun po ay hindi naman po utos lang ng batas, kundi utos po ng naglikha. Diba? Kaya po, siguro, kung magiging makipagkapwa-tao lang tayo, may kita naman natin na mas kailangan niya kaysa sa atin. Yung upuan. Yeah. Paano attorney kung tumanggi ayaw talaga? Meron pong mga penalidad ang batas. Kapag po kayo ay kinasuhan, talaga pong mananagot po kayo sa batas. Alright mga kabombo, yan po. Again, si Attorney PJ Barosa.
Yun na nga ni mga kabombo ang kaputan. Paano kung i-discriminate ang sarong PWD sa transportation? Dahil tigtawan ng discount. Dahil patukaw. Imbis sa patukawan duman sa designated area kang PWD, kasi ngaritan pa. Mga kabombo, dahil po nindo yan paggibuhon. Bakit? Kasi may mga penalidad dyan. Pili ka mo dyan makulong, mga kabombo, pag nagkataon. Kasi PWD, may tao manggirara yan. Kaya puhan ta pong irespeto. Kaya kung mahiling ng mga kabombo sa mga lunadahan sa bus, diba? Sa bus, particularly, may seats na bakante o may tukawan na bakante na kaag for PWD. Diba? For pregnant, for senior citizen, for PWD. Ito nakabakante ito para sa PWD. Kung halimbawa may nakatukaw duman, tapos may PWD, ay obligado pong humali itong taong nakatukaw duman para duman po magtukaw ang PWD. Kasi PWD nga may may kabaranaan, may kakundian, tapos daing mo pa pagbibigyan, nalaiton mo pa, i-discriminate mo pa, hain man ang puso mo kaya. Ibaga mga kabombo, yan ang inaano dyan, yan ang hihiling dyan. Ganon din sa sa transportation pag malunad, kay puhang discountan ang PWD, dahil pwedeng dai. Mahiling hindi dyan sa ticket pag ang baso. Magapot, PWD ka po. Yan. Discount. Senior ka po, discount. Kaya PWD ka po, discount. May discount po ang PWD. Dahil yan pwede mga kabombo na mayong discount. Saralaan yan. Diba? Saralaan po yan pag nagkataon. Diba? Anyway, mga kabombo, ipadagustaan sa tuyang discussion. Tapos na kita dyan. Digdi kita mga kabombo sa urulay kang PWD ID. Ano ang PWD ID? Naapod ko nga na dati PWD card, pero ang tama PWD ID. Ano ang importansya kayan? Paano kayan mag-avail? Paano kayan mag-gua? Ano ang requirement? Well, hinanyugunta daw mga kabombo ang pang-apat nakabtang kang pakikipag-ulay ta kay Attorney PJ Barosa. Yan, balikan ko yung mga attorney yung about sa penalty. May narinig pa ako, attorney, yung term na PWD card. Ano po yun, attorney? Opo, yung PWD ID, so PWD card, kailangan po yun i-apply. Lalo na po kung ang kapansanan po ay hindi nakikita ng mga mata. Ano po yun? Halimbawa, yung, di ba, meron tayo mental health law. Yung pong kapansanan sa pag-iisip ay hindi po nakikita ng mata. Di po ba? Kahit nga po siyensya, nakikita yung utak, pero yung paano yun gumagana, hindi pa rin po natin maintindihan. Di po ba? So, pag ganun po, may yun po yung mga kapansanan natin, kailangan po talaga i-apply natin. Also, kahit po hindi din, kahit po apparent, katulad ko, na club foot sa paa po, kita naman na hindi po ordinaryo yung aking paa. Magkasalungat siya, imbis na diretsyo. Kailangan ko pa rin po ng PWD ID para po ma-establish ko yung records ko dun sa local government. Katulad ko sa Naga, yung ako ay PWD ng Naga, at kung may mga benepisyo na nandun sa ordinansa ng Naga na binibigay ng lokal na gobyerno ng Naga, ma-avail ko. Kasi halimbawa, kumuha ko ng PWD ID sa Karatig Lalawigan o kaya Karatig na bayan na for example, Kamaligan. Ang i-avail kong mga programa, yung binibigay ng Kamaligan. Hindi ng Naga, di ba? So, kaya kailangan kasi yung mga bawat lokal na gobyerno, base sa local government code, ay may makanya-kanyang kapangyarihan, otoridad at diskusyon kung ano yung mga programa na gusto nilang gawin sa ikakaunlad ng kanilang bayan at ng kanilang mga mamamayan. Iba-ibang lungsod, may iba-ibang programa. Halimbawa, iba ang programa ng Naga sa programa ng Legazpi. Di ba? So,
Kapag nag-rehistro ka, nagkumuha ka ng PWD ID ng Naga, sa Naga ka mag-a-avail ng mga benepisyo, programa nila. Pag sa Legazpi naman, doon ka. Yan. Diba? Hindi pwedeng may ID ka ng Legazpi, avail mo yung nasa ordinansa ng Naga. Ang ma-avail mo lang, kung halimbawa, nasa Legazpi ka, kumuha ng ID, pero nandito ka sa SM Naga, dito ka kakain, o pa-avail mo yung discount kasi yung discount ay national law. No. Opo. So, kahit pala attorney matanda na, pwede pa rin kumuha ng PWD. Yes. Kahit senior citizen na, bata, yung mga programa nga po natin dito sa lokal na gobyerno ng Naga ay from womb to tomb. Pagkapanganak mo pa lang hanggang sa makunang ka ng hininga, ay may mga programa po kami. May burial assistance po kami. Na sana, huli na matagal nyo po bago ma-avail, no? At syempre, mag-a-avail po nun, hindi na po yung PWD, kundi po yung kamag-anak na ninyo. Kasi sa kanila na po ibibigay yung pera for the assistance. Opo. Ano, attorney, ang kagandahan ng PWD ID? Again, kapag may PWD ID ka, ma-assert mo yung rights mo. Kasi kung wala, pwede kang tanggihan na hindi ka naman rehistrado, di ba? Lalo na kung yung kapansanan mo ay hindi nakikita. Kapag may establish din kasi, base sa batas natin, na yung benepisyo na base sa batas ng Pilipinas sa Magna Carta for PWD ay pwede lang i-avail ng mga PWD na Pilipino. Oo nga, kita yung disabilidad mo, kita yung kapansanan mo. Pero, paano mo papatunayan na ikaw ay PWD Pilipino? Dahil lang sa mukha? Dahil lang sa kulay? Di ba racist naman yun? Di ba? Babasihan ka lang dahil sa, itsurang, paano kung medyo singkit ka at medyo maputi? Hindi pwede ka na bang tanggihan? Kaya, mas pinapaigting po natin yung kumpanya na mag-rehistro. At kung naka-rehistro na, kung magpa-expire na, mag-renew. Kasi meron po lang yung period. Yung period po natin ngayon ay 5 years. Yung PWD ID. Bakit po may period? Well, number 1, dahil nakaset sa batas. No? Pangalawa, yung rason ng batas, kaya siya may period, kasi may posibilidad na magaling, gumaling. Halimbawa, yung sakit mo ay mayroon kang sa mata, hindi ka, yung isa mong mata ay merong katarata. So, hindi ka masyado nakakita, di ba? Wala ka pang pera. At kaya hindi pa yun napapagamot. Nagkaroon ng programa ang gobyerno na libreng surgery na paggamot ng gobyerno. Yung mata mo, malinaw na. After 5 years. Di ba? Pag-renew mo, kaya siya may expiration. Kasi dapat pag-renew mo at malinaw naman na mata mo, hindi ka na dapat bigyan pa ng PWD ID. Dahil, napagamot na ng gobyerno yung kwan mo. Di ba? Or, nagpagamot ka na mismo. Umaling ka na. Hindi mo na kailangan yung PWD ID. Dahil hindi ka na PWD. Wala ka ng long-term impairment. Right? Nakikita mo na. Nagagawa mo na. Yung nagagawa ng walang may kapansanan na nakakita ka naman yun. Diba? Yung benepisyo ay kaakibat ng mga perwisyo. Bakit? Perwisyo sa buhay ng isang PWD. Bawa ako, katulad ko, madami akong gustong lakarin, dami akong gustong puntahan, pero dahil ganito yung paa ko, limitado yung galaw ko. Diba? Mabagal, at masakit sa paa,
hindi ko kayang matagal na maglakad, hindi ko kayang matagal na tumayo. Yun yung mga perwisyo sa buhay ko. Kaya ako may benepisyo. Pero kung wala ka naman na nun, nung perwisyong yun, nakakakita ka na, yun nga, may katarata na, pagaling na yung katarata mo, naoperahan ka na, wala nang perwisyo, nakikita mo na yung malinaw. Diba? Huwag ka na dapat humingi pa ng benepisyo. Kaya siya merong expiration. Opo. Alright, mga kabombo, yan po si Attorney PJ, Attorney Paul John Barosa. Ang ano po kang PDAW, ang chairperson o ining ano kapag kani? Chief kang PDAW. So ano ang PWD-ID? Pinaliwanag naman na ni attorney. Hopefully na intindihan nindo pag sinabing PWD-ID mga kabombogaro, nagpapatunay yan na ika PWD. Dapat mag-avail, magkuapo kayan gabos ng mga PWD-ID. Dahil pipiling dai bakit? Dakulaon po ang benepisyo kayan. Gabos ng mga PWD, mapaaki, soltero daraga or gorang, senior citizen, basta PWD, magkuha kayan. Bakit dakulaon kayo ng benepisyo? Halimbawa, sa transportation, pag nagpahiling kang PWD ID, ay PWD ka, di ka talaga tumukaw sa PWD, di ba? Mare-recognize ka, pero kung mayo ka yan, o hain nga ang ID mo, hain ang sa imong PWD ID, maka maipahiling, di yan mare-recognize. Diba? Halimbawa, sa ano naman, pila, PWD nga ako hain ang PWD ID mo, maka maipahiling, di, bako kang PWD. Diba? Arog yan kayan, mga kabombo. Kaya sa gabos dyan, ang mga PWD, na mayo pang PWD ID, ini-encourage ka mo kang PDAW, ni Attorney PJ, kan sa tuyang programa na kumuha kayan. Tadakulaon po kayan ang tabang sa satuya. Mapabenepisyo man, o kung ano pa man, privilege, dakulaon kayan ang pakinabang. Nangangahulugan niyan, mga kabombo na kamo ay PWD talagang tunay. Anyway, mga kabombo, padagos pa kita sa satuyan discussion. O sunod na kahaputan ta, paano kung halimbawa da ipinagbigyan ang PWD sa iyang diretsyo? Sa halimbawa, yun nga na yan, sa transportation, dahil sa tinawaning discount, binalgaryan kang mga tao. Nilait-lait siya, diba? Ngirit-ngiritan, diniscriminate, diba? May diretsyo siya sa pila na mainot, dahil siya pinagbigyan, ginyaritan pa. May diretsyo siya sa tukawan dyan sa bus, may PWD nakasurat, or PWD, dahil siya pinagbigyan, anong mangyayari? Well, aramon ta. Hinanyugon ta ang panlimang kabtang kambay kipag-ulay ta kay Attorney PJ Barosa. Okay. Ito po, attorney, ano ko ba? Paano pag halimbawa, di ba sa pila, attorney, dapat yan priority din yung mga PWD, attorney. Paano kung hindi pinagbigyan? Kailangan, pag hindi, dapat may priority na yun. Kasi kung wala, pwedeng isumbong sa DTI yung establishment. Ganun yun. Pag, kaya magsabi po kayo dito sa amin, sa opisina namin, tutulungan, ipapaabot po natin sa DTI. Kasi nga po, yan ay nasa batas. Pero ganito naman, yung kung parehas, kung lahat kayo PWD at senior citizen, first come, first serve. Yung iba po kasi, nakapila na lahat sa express lane. Opo. May senior, may buntes, meron ding PWD. At talaga pila ho sila kung sino nauna. Opo. Kasi lahat po sila priority. Sana naintindihan. Pero halimbawa, hindi PWD, hindi din senior, hindi din buntis, may PWD magbabayad, papaunahin po yun. Pero syempre, tatapusin mo na yung ongoing yung transaction. Huwag mo naman papapigil. Isa na lang na item yung i-scan, magbabayad na. Ako muna. Hindi naman. So again, basic decency and courtesy. Opo.
Paano naman attorney sa sa transportation, hindi binigyan ng discount yung PWD? Again, pwede po nating i-report kagad. Pwede pong itawag sa PSO kung dito po yun nangyari sa Naga. Kung hindi man po dito nangyari sa Naga, pwede po nating ipaabot sa LTFRB. Halimbawa sa bus o sa jeep, pwede po, o sa van, LTFRB po, pwede po natin. Opo. Puntahan natin attorney yung mga penalty. Paano yun attorney kung halimbawa kinatsa-kutsa yung PWD, nilait-lait, ano ang penalty doon attorney? Of course, may kulong po yun. Nasa 6 months kung hindi ko and then may fine din po yun. Nasa 200,000 maximum kung tama ako. Pwede naman i-revisit dun sa nasa AI naman na ngayon, nasa Google naman na. Kaya hindi na ako masyado Pero ang kwan dun, paano ba yung para magkaroon tayo ng hustisya? Ang kwan po nun, ang process, magpa-blatter po tayo. Muna yun. Siyempre po, magpa-blatter tayo na may nangyaring ganitong insidente. Kung maaari po, merong mga saksi, no, dun sa nangyari. Kung nasa video po yun, halimbawa, in-upload sa internet, yung may mga joke, mga prank, i-save po. Yung i-download galing sa Facebook, galing sa Instagram, yung mga ganong mga pangyayari na for content, nagkagawa ng ganyan, i-download, tapos i-blatter, tapos po mag-file ng affidavit sa prosecutor's office. Kasama, ilakalaki po yung mga kinakailangang mga ebidensya. Opo. Tapos, sa prosecutor po, isasabina po nila yung i-issuean po nila ng notice yung respondent para magpaliwanag. And then, due process po tayo. Opo. Alright, yan po mga kabombo si Attorney PJ Barosa. So dahil po mga kabombo pwede na dahil yan pagbigyan. Halimbawa o kamo, sa driver kamo kang bus, dahil nindo pinagbigyan ang PWD, foul kamo dyan. Pwede kamo dyan makasuhan. Diba? Pwede kamong i-report sa LTO, pwede kamong i-report sa kumpanya nindo. At pwede yan, sa pila naman, at ng PWD dahil nindo pinainot. O, pwede kamo dyan i-report. Maliban na lang kung halimbawa pararehas PWD ang nakapila. Pag pararehas PWD ang nakapila, araw kang sinabi ni Attorney PJ, first come, first serve. Di ba? Nangyayari man lang na painoton ang PWD pagka nagpila ang PWD sa mga bakong PWD. Pero pag parehas kang PWD ay first come, first serve dyan. Di ba? Attorney, dahil mo pwede na auto na ang transaction ongoing na, patapos na lang, ikaw man PWD ngayon ako, umalik ka dyan, dahil mo pwede. Patapusin mo muna itong sarong transaction na karaninang matapos ang transaction. Arog yan kayan mga kabombo. Anyway, dire-diretso ta na mga kabombo. Sunod na kahaputan, gura nung nakadakol ang PWD na nairehistro sa PDAW Nagaw. Ramon tahinan nyo gunta ang huring kabtang kampay kipag ulay ta kay Attorney Paul John Barosa. Opo. Ito attorney, kung may data kayo or sa inyo pong mga observation, gaano na ba karami attorney yung mga PWD na natulungan natin dito sa office? Sa Naga City po, meron na tayong 9,894 na PWD. Pero yung active po niyan as of December 31, 2025 is 6,932. Yung mga deactivated, meaning nag-expire yung ID dahil nga meron siyang validity period lang, is 2,962. Medyo madami, no? Pero over the course of January hanggang ngayon, January 5 hanggang ngayon, ang dami po nagbe-renew. Kasi meron po tayong mga community-based rehabilitation specialists, mga CBRS, mga barangay volunteer po ito for PWD affairs.
na tumutulong sa kanila makapag-renew. Madami kasing rason kung bakit hindi nakakapag-renew kaagad. Una, syempre, yung bakit hindi aware yung may PWD ID na, uy, may validity lang pala to. Di ba? Oh, well, andyan naman sa ID pero we always have to presume na baka hindi binabasa. Di ba? So, for those na expired, baka di lang nabasa. So, tinutulungan natin. Kaya pinapapuntahan po natin doon sa mga barangay volunteers natin, yung mga bahay, yung mga pamilya na ipaalala sa kanila. So, ang dami na po nag-renew nung simula January 5 hanggang ngayon. Yung iba naman dito, na pag-alaman namin na wala na sa Naga. Lumipat na ng bayan. Yung iba nagsakabilang buhay, yung iba nagsakabilang bahay. Mahirap ba, attorney, magpa-renew ng Mabilis lang naman. Ang kailangan lang may medical certificate ka. Kasi kailangan i-establish nga na dalawang bagay ang kailangan i-establish. Yung una kasi, establish natin na may disability ka. Kaya kailangan mo yung medical certificate. So, pupunta ka, yung medical certificate mo, dadalhin mo, punta ka sa City Health Office. Hanapin mo yung mga doktor namin doon. Kahit isa lang sa mga doktor na available doon. Makapatingin ka. At sila yung magsicertify na talagang PWD ka base sa guidelines ng Department of Health. May guidelines yun. Hindi lahat ng sakit ay qualified for PWD. Pag na-establish na yun, may form yun na pipirmahan ng doktor. Yun yung isasubmit mo dito sa PDAW. I-establish naman natin dito sa opisina namin na taga-Naga ka, na nag-renew ka. Kasi local government unit kami, under the local government code, territorial kami. Diba? May sakop lang kaming lugar, may sakop lang kaming tao. Pag lumagpas ka doon, bumbon ka na, Kamaligan, Kanaman, or Kalabanga. Diba? Doon ka na. Now, paano mo masabing nag-renew ka? Kasi pwedeng ang dami mong bahay, sobrang yaman mo, may bahay ka dito, may bahay ka sa Pili, may bahay ka sa Kanaman, may bahay ka sa Kamaligan. O taga saan ka ba talaga? Di ba? O para ma-establish natin yan, base sa desisyon ng Sangguniang Panglansod, una, hingi ka ng barangay certificate of residency doon sa barangay kung saan ka talaga nakatira. At para di malaman ng barangay na andun ka. Kasi minsan meron din silang ayuda. Pangalawa, kailangan butante ka ng Naga. Or kung hindi man ikaw, yung pamilya mo. Kasi again, pwede nga kasi ang dami mong bahay. Pero saan ka ba talaga bumoboto? Pwede may bahay ka sa Naga, may bahay ka sa Kalabanga, pero doon ka bumoboto. Masasabi mo bang nag-renew ka?